Ganda naman ng bahay na ito. At saka the trees. Ang dami. Ano to? I mean, just a house? They rent this out? Or is this a restaurant? Is this... House. I think rest house na parang pinapalit. Hi, Jill. Hi, Tito Boy! Maraming salamat. Black and white for today. I love the style. I love your slippers. Maraming salamat. Jill, ano ang naalala mo sa bahay na ito? So dito po ako nag-taping for To This Late. How long ago was that? 14 years ago po. Grabe, no? Pero meron pa po akong onting mga naalala. Sige nga, pag-usapan natin. Are we going out? Kinakabahan ako eh. Ito naman, kwentuhan lang ito. Rolling! 3, 2... I'm Jillian Ward, and my mother is Jennifer Ward, and this is my story. Kumusta ka? Okay lang po, at kinakabahan ako ng sobra. Yung last po natin is 1 year ago na po ata. Bilis ng panahon? Bilis po. Oo. Nasaan si Mama? Ba't hindi mo kasama? Okay, so Tito Boy, umalis po siya ng house today. Para po hindi ko siya mapilit na pumunta dito kasi super mahiyain po siya. So lahat po nakakapalan ng mukha sa akin na punta. Ako yung naging artista. Oo. Para lang kayo magbarkada, no? Opo, super close po kami ni Mama. Oo. Maybe also because of yung hindi masyadong malayo ang age difference. Opo, totoo. Di ba? I mean, super open po talaga kasi si Mama, ewan ko, habang tumatagal po parang mas nagmamature din po siya, lalo. And ako din po, parang sabay po kami talagang nag-grow. I wanted to hear that. Parang sabay kayo nagmamature. Opo. Di ba? She was very young when she had you. And nakakatuwa. Kaya nga, I asked, the last time I saw you together, kung hindi mo alam, para lang kayo magbarkada. Opo, parang mag-ate po, di ba? Saka, Oo. kamukhang-kamukha ko din po siya and mukha din po talaga siyang ate ko lang po. Maganda siya. Super. Sa pagkakaalam mo, hindi siya nangarap maging artista or walang humikayat sa kanya na mag-artista ka. Wala. Ayaw po talaga. Meron po mga nag-o-offer sa kanya dati, yun po ang alam ko, pero ayaw niya po talaga mag-artista. Ang gusto niya po maging doktor. Okay. Yun po yung... Pero ang mama mo nung bata pa siya, sa pagkakaalam mo, ligawin, lapitin ng Oh boys. yes, super po. Actually, kung makikita niyo yung younger photos niya po, mas maganda pa siya sa akin. As in, super artista look po siya, parang model, pero hindi niya po pinursue. Pero alam mo ba, base sa mga kwento niya, kung ilang taon siya nagkaroon ng first boyfriend? Hindi niya po nakwento yung first boyfriend niya, pero medyo maaga nga po si Mama na, nagkaroon ng boyfriend. Pero hindi ko po alam anong mismong age. Pero wala pang pagkakataon sa inyong dalawa na, anak, a serious talk kung saan pinapahagingan na niya yung, alam niyo, maaga ako nag-umpisa. Sana, Jill, anak, wala pa siya doon. Actually, may ganun po. May ganun po talaga. Anong eksakto ang sinasabi niya? Kasi nga po si Mama, when she had me, ano po siya, yung age ko po ngayon. 19, Opo, right. 19. So, ang sinasabi niya po sa akin parang, hindi naman po sa nire-regret niya kasi masaya po siyang andito kami ng mga kapatid ko. Especially kaming yung mga panganay, ganyan. Pero syempre, sabi niya parang I should work on myself po talaga muna. Yun yung wish niya na sana nagawa niya for herself. Hindi na po sa nire-regret niya na andito kami. No, I understand that. Yeah, pero yun, parang lagi niya po sinasabi na we should learn from her. Ganda. Opo. Oo, na parang hindi siya, she's not regretting it. She's very happy that she has you and your other sibling who was born a couple of years earlier. Opo, yun nga po. Pinagbubutihan niya naman yung ginagawa niya, like first school, ganun. Binibigyan ko siya ng ng pakonsuelo. Anong hiningi sa'yo ng mami mo kapalit nito?
dapat maging mabait daw po ako. Tapos po, yun po, dapat po, lagi ko daw po galingan po yung pagbawork ko po. In the narrative of your mother, sabi niya at 19, she was confused nung nagbubuntis siya sa'yo. Apo. It was a low point in her life because of many things. Maraming mga dahilan. Takot na takot siya sa lola mo. Super. Sumagi sa kanyang isipan na hindi ka ituloy. And I know this is not the first time you're hearing this. Pero pag naririnig mo na muntik kang hindi ituloy ng mama mo, anong reaction mo? Siyempre, mas grateful po ako na buhay ako ngayon. And kaya nga po gusto ko ding i-prove kay mama na hindi naging mali yung desisyon niya. Na, well, of course, younger po siya noon, so takot siya. Pero gusto ko i-prove sa kanya na dati yun. Yun yung past. Ngayon po, I will do my best to make her proud. Yun yung reaction ko po doon. Actually, I think yung iba, ina-expect nila na magalit ako sa mother ko or ma-disappoint ako. Pero naintindihan ko po kasi siya na super bata niya noon. So, syempre may fear. Pero ngayon ngayon po na she's older, andito na kami, gusto ko pakita sa kanya na you made the right choice and there's nothing to fear anymore kasi andito kami. It took a lot of courage for your mother to actually include that in her narrative. Pero hindi nagtatapos doon. Nagduda siya, sumagi sa kanyang isipan, nagdasal, pumunta ng simbahan, at nagdesisyon. Para sa akin, that's the story of humanity. 1 taon? Ang tagal-tagal naman po nun. Kasama mo naman kami. Hindi ka maiinip habang naghihintay. Tsaka magiging masaya tayo, Jillian. Hanggang sa hindi mo mamalayan na lumilipas na yung araw, magugulat ka na lang, tapos sa pala 1 taon. At 19, your mama had you. Sabi niya, in her words, she was a rebel daughter. Ngayon, 19 ka. If you were to describe yourself, paano mo gagawin? Ako po kasi sobrang driven po ako sa future ko. Gusto kong, pa-plug ko yung show ko. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko po talaga. Kasi it's not just for me. Kasi gusto ko pong parang makontinue ko yung buhay ng mother ko na hindi niya na-experience, kumbaga. So, kunwari, gusto niya po maging doktor. Parang ang role ko, doktor ako. Parang at this point in your life, at 19, ang alam mo lang, gusto mo lang ipagpatuloy magtrabaho. Kasi you want to be able to provide for your family, especially your mom. Yes, and not just provide po na financially. Yes. I want to make her proud. Parang ang anak po kasi is yung reflection ng parents nila. So gusto kong maging magandang reflection of my mother. Parang gusto ko pakita sa mga tao, I was raised by my mom, driven ako sa buhay ko, ito yung na-achieve ko sa career ko, and kasi connection ko yun sa mother ko. That's because of her. Pero ngayon at 19, Jill, anong alam mo sa pag-ibig? Nakaranas ka na ng first love? Anong mga naalala mo dito? Well, naalala ko po na kasi hindi pa po ako marunong magbasa noon. So may isang area po dyan sa may sala na doon po ako nire-read ni Miss Vanji Labalan. So, sinasabi niya na po yung lines ko. Tapos, ayun, saka ko po na-memorize. Pinapakinggan ko lang po siya. Ito yung sinasabi mong sala? Doon po, doon sa dulo. Doon yung 2-year-old, 4 years old, 4 years old na Jillian, nakaupo, binabasahan ng script. Opo, binabasahan ng script. Ano pang mga naalala mo while you were doing Through This Lit? Well, naalala ko po, sobrang kulit ko daw po talaga. To the point na sasabihin nila, susumbong ka namin kanila, Sir Goso. Hindi ko na daw mag-artista. So, nagbe-behave po ako. Dito nag-umpisa ang karera. Dito nag-umpisa ang kwento ng buhay mo sa show business bilang isang aktor. Opo. Isang Diba? blessing po tong bahay na to. Ngayon at 19, ano ang alam mo sa pag-ibig? And I'm talking about romantic love. Yes. I think it's not a joke. I think hindi po siya something na tinitake lightly. So ako po, as much as possible, iniiwasan ko pong ma-in love sa ngayon. Kasi I feel like yung love po kasi kung hindi ka pa talaga ready, kung wala ka pang sarili mo talagang life,
parang pwedeng maging dependent ka po sa magiging partner mo. And I think hindi po yun fair sa'yo personally and sa magiging partner mo. So, naniniwala po ako para sa akin, kailangan ko muna may sarili akong life bago ako maging wife. Ganun. I respect that. Pero hindi naman kaya ipinagkakait mo sa 19-year-old Jillian the fun, the experience, the joy, the crushes, the little pain. Don't you feel na masyado kang nagpipigil at hindi mo rin binibigyan ang sarili mo ng pagkakataon? Kasi may mga linya ang mami mo na, pinapayagan ko sila, Jill, go out. Siya pa nga raw ang nagpupush sa iyo di ba? Actually, aminado po ako medyo dinedeprive ko yung sarili ko kasi parang ayoko po talagang mawala muna yung focus ko sa family and sa work. I think mostly because may deeper meaning po kasi siya. I think kasi yung mother ko maaga po siya nagkaroon ng mga anak. So hindi niya na-experience yung life talaga na gusto niya. And maaga po siya na inalagaan niya kami. Hindi siya nakakalabas at the time. So ngayon, parang ang gusto ko, ako po yung mag-work muna. Ako yung magbigay ng sobrang time sa family ko and let my mother do what she wants to do. Lumabas po siya, ganun. And enjoy. Gusto ko siya muna yung mag-enjoy and ako po parang mag-work po muna ako for my future. Saka ko po bibigay sa sarili ko yung love, yung kilig. Pag nabigay ko na po lahat sa family ko, sa mother ko especially. To a certain point in that context, you're the mother of your mother. And that's quite interesting. She doesn't regret having you as her children, but she doesn't want you to lose what it is to be 15, 16, 17, 19. Yan, nauunawaan ko yun. Na ayaw niyang pagdaanan yung, we can't call it kasi pagkakamali eh. Oo, hindi pagkakamali. It was just, it was her life story. It was what it was. Pero hanggat maaari, yun ang palagay ko iniwasan niya. Yes, opo. Ayun nga, parang di ko alam kung clear ko po siya nasasabi. It's just that, feeling ko po kasi pag nagka-love life ako, kasi seryoso po ako pagdating sa relationships ko sa buhay, yung family ko, even yung friends ko. Yung friends ko po, ilang years na kami together. Meron po akong friends na 14 years na po kami magkakaibigan. So, feeling ko po pag nagkakaroon po ako ng partner, baka ma-divide po yung time ko sa kanya, tas sa family ko, tas sa work. So, ngayon po gusto ko muna family, work, yung sa self, yun po muna. Water, ang talong! Paborito mo yan, di ba? Oo. Paano mo nalaman? Anong ginagawa mo pag merong gustong manligaw? Honestly, hinahayaan ko din naman po yung sarili kong kiligin. Pero, ayoko po muna ng parang deep, serious na relationship. So hanggang saan ka lang? Wala, ano po, kilig. Have you held hands with a boy? Meron naman po. Pero, Oo, kasi di ba, you're 19. Opo. Alam ng mama mo yun. Open po ako sa kanya, Talaga, sa lahat. Ma, nakipag-holding hands ako. Kasi nung mga younger po ako, mga 14 po, doon ako sobrang takot kay mama at kay papa. Oo. Kasi nga po, mas stricto po sila noon. Siguro po kasi sobrang juvenile pa po talaga, sobrang immature pa. Pero ngayon po na parang alam ko na yung gusto ko din po somehow sa buhay ko, sa career ko. And ako po yung mismong stricto sa sarili ko. Sila po yung parang, go, enjoyin mo. May nakikipag-usap ba sa'yo? Kwento ba sa akin? Gano'n po si mama. Nakaranas ka na ng first love? Oh. Ako ang kinikilig. Yes, opo. Oo. Honestly. Pero hanggang, tell me more. I mean, tell me what you can. Actually po, super bata ko pong first time nagkagusto, ganun. Kasi super close kami, ganyan. Pero parang nag-part ways kasi parang nag-grow apart po, ganun. Okay.
Pero hanggang doon lang. Opo. Pero ang gandang alalahanin, di ba? I mean, and it's so refreshing to know that at 19, si Jillian na hinahangaan ko, na iniidolo ko, nakakanas din ng first love. Yeah, I mean, Kinikilig. opo, kasi yung kilig naman, yung love and attraction sa ibang tao, hindi naman po yun basta-basta nakokontrol. So, aminado po ako, syempre, kinikilig din po ako, nagkakagusto din ako, pero ayoko po na more than that pa po. Okay. Sa ngayon, Si Jeff Moses, nanligaw siya. I can't say. You can't say, pero bakit dumating Siya na lang po yung... okay. I should pero ganito po kasi yan. Pareho po kaming super focused sa work. I understand that. So, ayun. I understand that. Pero mararamdaman mo naman kasi, but for you to have talked about focus muna tayo sa trabaho, meron siyang pagpaparamdam na may gusto sa'yo. Ewan ko po kung pagpaparamdam yun, pero si Jeff po kasi sobrang lambing po siyang klaseng tao. Dati, nilulutuan niya po ko yung mga ganun. Pero hindi ko po alam kung if that's kasi friendly or Isang uri ng whatever. panliligaw o pagpaparamdam. Kasi ano po ko, ayoko po nag-a-assume. Tama. So, lahat po yun, I take it as it is. So, ayun lang. Ewan ko po kayo. Does your mama like Jeff? Yes, opo, actually, pareho po silang Ilonggo. Okay. So, super close din po nila. Will Ashley, nanligaw? Gusto ko yung titig mo sa akin. Kasi, ayoko po tumingin sa camera para ikaw lang po nakakakita ng reaction ko. Siya na lang din po yung tanongin ninyo. Sige. Basta, I think nasabi niya na rin naman po to nung younger po kami. Parang nagkaroon din po na ganong feelings. Kasi nga po, we grew up together. Parang ilang years din po kami. Nagkababata po kasi kami, ilang years kaming magkasama. Sa shows, parang sunod-sunod po kami magkasama. So, Na-develop? parang basta, ayun, siya mo tanongin niya. I understand. Kinikilig lang kami. Kinikilig lang ako. Have you had your first kiss? Medyo. Parang. Pangako, wala akong follow-up question. Ito, dito. Pinapawisan po tuloy ako. Dito yung standby area. Opo. Sino mga kasama mo dito sa kwarto? Ang naalala ko po, may isa po akong ka-work na ka-age ko din po. Pero Ganda. ayan, dito po kami. Yan, naalala ko dyan po kami. Mama at papa. Andito na ito. Opo, ito. Yan. Jillian, nung bata ka, ano yung pakiramdam mo? Naglalaro ka lang? Yes po. As in, Talaga, hindi mo alam na work yun. opo, hanggang mag-ano po ako, yung nag-awkward stage po ako. Doon mo na Doon ko nalaman. na po nalaman yun. You started at 2, you're 19 today. Wala bang mga pagkakataon na minsan naiisip mo na ninakaw ang iyong kabataan ng iyong karera, ng iyong kasikatan? Nay, Ano na naman? good luck po. Saka, ingat po. You started at 2, you're 19 today. Wala bang mga pagkakataon na minsan naiisip mo na ninakaw ang iyong kabataan ng iyong karera, ng iyong kasikatan? Hindi naman po. Actually, kaya nga po grateful din po ako sa naging awkward stage ko. Kasi yun po yung time na wala masyadong work, na experience ko po maglaro sa kalsada. Andun po kami sa Pampanga, nasa province. So may mga kaibigan po ako doon. So, alam niyo po si God talaga, minsan, like yung sa awkward stage ko po, di ba nagpe-pray ako. Sabi ko, ba't parang wala ng work? Parang nagiging depressive po lagi yung mood ko. Parang, ano pa yan, Lord, ba't naman ganun? Pero yun po pala, may bigger purpose pa po pala yun. Hinayaan niya ako ma-enjoy ko po yung childhood ko. At saka ito din yung mga panahon na I think it was your mom who told this story na kasi nasanay ka, bata ka, 2 years old, title role, lead role. Tapos biglang support. Di ba? And it was hard for the young girl to understand. Opo, kasi... Meron ka pang linya eh. Laos na ba ako? Actually, hindi po ako yung nagsabi nun sa sarili ko. Parang may isa pong taong nagsabi sa akin nun.
Tapos, syempre nagkakaroon na po ng thoughts na, kasi ako po talaga, well ako, hindi ko naman po minamind. Ngayon po, hindi ko minamind kung bida or supporting or kontrabida. Gusto ko lang po talaga maging artista and madami akong ginagawang roles, madaming taping. So, nung may nagsabi po sa akin nun, dun ko po na-realize na parang, kung ganun, ibig sabihin, mababawasan yung work. Yun po yung mas naisip ko. It was work. It's not about the fame or power. Mas gusto ko po kasi yung punta akong taping, may ginagawa ko. Yung passion ko, ginagawa ko, umaarte po ako. Let's go to yung awkward stage mo na pinag-uusapan. You're about what? Between 11 to 13 years old. But I wanna go to an incident noong nagdasal ka sa Diyos. Yes. These were tough times. At ang sabi ng dasal mo, Lord, bigyan mo po ako ng maraming work. Kahit magkasakit po ako na at sobrang pagod, okay lang. I wanna ask you, anong pinanggagalingan ng dasal na yun? Siguro po kasi nag-start ako ng sobrang aga and sobrang gusto ko po talaga maging artista. 2 years old pa lang po ako. So, nagkaroon po ng awkward stage, which is yung time na parang nahirapan po din yung management kung yung roles ko po ba is pambata or dalaga. Although, inalaga po ako ng GMA, so every year po may show pa rin ako. Pero hindi po siya katulad nung dati na laging may work, laging busy. Ewan ko, kasi gusto ko po talaga maging proud yung parents ko and may marating pa po ako. So, doon ang gagaling yung dasal. Opo. And actually, Di ba that drive, sinagot Jillian? niya po yun. Sinagot po ni Lord yun. Kasi bata pa lang po ako, gusto ko po talaga maging artista. Sabi ko, hanggat wala na ako sa mundong to, na parang till the day that I die, gusto ko mamamatay po ako na artista ako. Yun po yung goal ko. And siguro kasi Tito Boy, sobrang dami ko pong gustong magawang roles. Sobrang dami ko pa pong gustong ma-experience, ma-achieve. So, sobra po talaga yung drive ko po sa buhay, sa career ko. At tama ka, sinagot ng Panginoong Diyos yung dasal na yun dahil just kung tama ang aking pagkaalala, a couple of months ago, you know, you were burnt out. Opo. You were burnt out because you had so much work. You were trying to look for, in your words, work-life balance. Nagdasal ka, binigay sa'yo ng Diyos, pero what was it like when you were in that state na araw-araw, taping, hindi mo na alam kung kailan ang gabi, kailan ang araw. Opo. Di ba? Ayun po, nagkakaroon po ng time na na-burnout po ako. Kasi may time po na everyday umiiyak sa mga eksena. So, siguro mga 11 hours po yun, na iyak lang po ng iyak sa mga scenes kasi yun po yung mga kinukuhanan. Eh, yung katawan po kasi natin, di ba, hindi niya alam kung ano yung fiction and kung ano yung totoo. So, parang yung katawan ko po sobrang exhausted, sobrang pagod, tapos na-burnout po ako, tapos naisip ko yung family ko, parang wala akong time sa family ko. Pag uwi ko po from work, tulog na sila, hindi ko sila nakikita. Pagising ko, tulog pa rin sila. Parang naging puro work. Medyo na-drain po ako nun. Pero ngayon na parang nabalanse ko naman na po, na-realize ko, sobrang grateful ko pa rin po talaga. Pinagdadaanan natin lahat yan. And it's not, ako para sa akin, opinion ko lang, yeah, we contradict ourselves once in a while. And I think it's part of being human. You were trying to understand certain things. Kaya nagtatanong ka, out of pagod, parang, but after a while, nalampasan mo. Ikaw nga po yung dahilan kung ba't po ako nagsisikap eh. Kaya dapat kasama ka po sa journey ko. Kasi gano'n na, sumama ka na. Ako po bahala sa lahat. Your mama, in another conversation, talking about your relationship. Sabi nga niya, pag down na down ka raw, siya yung rock ng buhay mo. At saka doon sa mga pagkakataon, lalo na yung awkward stage mo, even, some months ago, pag low ka, bababa ka, parati niyang sinasabi, anak, mabuti ka, magaling ka, mahusay kang kumanta, mahusay kang umarte, mabuti kang makisama, sisikat ka.
sinasabi parati ng mama mo yan. Opo. Gaano kahalaga ang mga salitang yun para sa'yo, Jillian? How important are those words of your mom? Super. Kasi, especially po nung awkward stage ko, hindi ako naniniwala sa sarili ko all the time. Actually, hanggang ngayon po parang may doubts ako, like, do I deserve everything? Ganun. Pero dahil sa ang OA ko. That's okay. Pero dahil po sa mother ko, parang nakikita ko po yung purpose ko all the ways. Dahil sa kanya. So, kung wala po yung mama ko, parang wala po akong courage para maging artista. Hindi po ako maniniwala sa sarili ko. But with her guidance and yung love niya po, na everyday niya ako nire-remind, as in everyday, out of nowhere, magme-message po siya na proud siya sa akin, na I can do it. Minsan mag-message po ako sa kanya pag sobrang anxious po ako sa work. Sabihin ko, hindi ko alam kung kaya ko ba gawin to. Tapos parang hindi ako naniniwala sa sarili ko. Tapos message niya lang po, tawagan niya lang ako. Tapos, wala, ayun, parang may magic po. Parang nagkakaroon po ako ng alter ego na, hindi, eto, nasa work ako, artista ako, kaya kong gawin to. Kaya ko yung work ko. And that's because of my mom. Powerful kasi yung mabuti ka, mahusay kang makisama, gustong-gusto ka ng tao, mahusay kang sumayaw, mahusay kang umarte, mahusay kang kumanta. Coming from your mother, and constantly hearing that, diba? And I know na pinagpipray niyo po ako always. Even my grandmother, alam ko na bata pa lang po, nasa tiyan pa lang ako, pinagpipray na nila ako. So, sobrang laking influence po sa akin ng mother ko and my grandmother din. Meron kang ganun din sa lola. Yes, May kwento ka rin na, halimbawa, there was, I think, a script and there was a reference to hospital. Yes, opo. Oo, na pagpapakita na nagbabantay pa rin ang lola mo sa'yo. Yes. What was that story? Yung grandmother ko po kasi, namatay po siya nung 2021. Tapos, meron po na sa show kasi parang merong pasyente kunwari. Tapos sasabihin ko, etong pasyente galing sa ospital to, ganyan-ganyan. Tapos yung hospital na po yun yung kung saan po nag-pass away yung grandmother ko. So, ang galing, out of all names, yun po talaga yung ano. Hindi ko po maalala yung mismong name pero as in, same name. Ang weird. Parang sinusundan ka. Opo. At take note po, yung hospital po na yun, sa Pampanga pa po yun. Ayun lang, parang ang weird lang po. Jill, if Lola, I'm sure she's just there, watching over you and Mama, and your other siblings. Kung may nais kang sabihin ngayon, that you're there almost at the peak of your career. Kasi hindi ko masabing peak kasi ang layo pa ng mararating mo. Ang layo pa. Anong nais mong sabihin sa Lola? Ito na naman ako, iyak na naman. That's okay. Actually, ang dami ko po kasi hindi nasabi sa kanya. Kasi super, parang ang sudden po nung naging death niya. So, I want to tell her na I love her so much. And actually, yung abot kamay na pangarap is dedicated ko po sa kanya. So, I'm just so grateful na siya po yung naging lola ko. And yun na, I just wish na nagkaroon pa po ng onti pang time for us to be together. Pero I know she's still watching and gusto ko sabihin sa kanya na ako yung magbabantay kay Mama. And I love her so much. Ang OA ko, sorry. Hindi, and thank you. Sorry diba? po. Thank you, Lola. Yes, super grateful po ako sa kanya. Kasi 2 years old pa lang po ako. Sila talagang naniniwala po sa akin. Like, wala pa po akong muwang. Parang may feeling na po talaga sila na ito yung purpose ko sa life ko. Parang may ganun. Yung lola ko po ever since sobrang proud po siya sa akin. Actually, kahit di niya po sinasabi,
nung buhay pa po siya, nandun siya sa room niya, nakirinig ko na pinapanood niya po yung mga shows ko all day. So, kaya din po, sobra ako nagsisipag kasi nakita ko yung support ng grandmother ko din. Na everyday niya akong pinapanood, kahit everyday naman kami magkasama sa house. Sorry. No, naiintindihan namin. Sorry, I just miss her so much. Ito ka muna sa akin. Hey, yo! Alam niyo po, gusto ko sana every year may interview ako kay Tito Boy. Yung hanggang ano po, maging Gloria Romero po ko katanda. Immortal po si Tito Boy. Ano ba kayo? Mali niyo po, next year, about sa love life ko na, di ba? Baka meron na. Baka meron na, kaso wala pa po So, tungkol muna tayo kay Mama. Dahil mas importante naman si Mama. Di ba? At this point in your life, how ambitious are you still? Actually, after po nung burnout ko, mas naging ambitious pa po ako lalo. Pero sa ngayon po, medyo nagtitake time po ako na huminga lang po muna. Pero mas nagkaroon pa po ako ng parang goals sa buhay ko. And gusto ko po talagang maging... Actually, ang life goal ko po kasi talaga, Tito Boy, more than yung achievements, is maging parang light sa buhay ng ibang mga tao. Yung pag naging magkaibigan kami, somehow magiging light ako sa buhay nila, na pag may problema sila, parang I'm just here and nagsishare ako ng good energy sa kanila. Yun po yung goal ko talaga, makapag-spread ako ng good energy and light. In an interview, I think you were asked kung gaano ka ka-competitive. And you started to talk about you are competing more with yourself than competing with others. Yes. Pero ito ang tanong ko. You realize, Jillian, that you're driven. You work so hard. Pero, do you know when to stop? Do you listen to your body? Do you listen to that whisper na, Jill, rest for a while? Ano po, I learned it the hard way. Kasi nagkaroon po ng time sa taping na sa sobrang work, nakakalimutan ko pong kumain. As in, ang ginagawa ko po kasi parang pag walang take, idlip po ako, makalimutan kong kumain, ganun. And super pagod, sobrang drain po ng katawan, kakaiyak. May time po na sa hospital kami nagtitaping. Tapos after nung taping, diniretso po ako sa ER ng hospital na yon. So doon ko po natutunan na lahat po ng gagawin kong work, lahat po ng achievements, wala yon kung hindi naman po yung health. Malusog. Opo. So na-realize ko po na minsan kailangan din mag-slow down. Si God nga po nag-rest siya On the 7th day. Opo, on the 7th day. So kailangan din po talaga ng rest para po mas ma-boost pa po natin yung creativity natin. Kasi pag nagpapahinga po tayo, dun po tayo nakakaroon ng realizations, ng mas energy pa, mas drive na pag ako, gumaling na ako or nag-back to work ako, mas driven pa ako. Ganun po. Natutunan ko po yun. Mas gagalingan. Mas gagalingan ko. As an actor, anong mga pangarap mo? Anong mga pangarap mong material? Sino ang mga pangarap mong maka-eksena? Madami po. Top of mind. Si Miss Nora Honor po and Miss Vilma Santos. Si Miss Nora Honor po, na-meet ko po siya last year nung magde-debut po ako actually. And si Miss Vilma, dahil siya po ang original na Trudy's Liit. And sina John Lloyd Cruz, gusto ko po silang maka-work kasi feeling ko po sobrang dami kong matututunan. Gusto ko po magawa lahat ng genres po sa acting. Sabi ng mama mo, ayaw niya ng spotlight. By virtue of being an actor, you are in the spotlight. Pero Jillian, you realize na you have a mother na makikipagpatayan na hindi maapi ang aking anak while she is inside that spotlight. Yes, opo. You realize that? Yes po. Your thoughts? Kaya nga po sobrang grateful ko kay mama kasi nagkakaroon din po ng mga times na parang
Well, actually hanggang ngayon po, nahiya kasi ako minsan magsabi. Pag pagod na po ako or pag hindi ko kaya isang bagay, nahiya po ako magsabi minsan. Ayun, si mama po talaga yung pinaglalaban niya po kapag pagod ako. Sabihin niya, magsabi lang po ako sa kanya. Actually, si mama po yung klaseng mother na hindi niya po fino-force sa akin yung pagiging artista. Hindi kanya pinipilit? Ayaw ko daw po, wag ko daw pong gawin. Ganun po si mama. Sabi mo nga, naramdaman mo lang na work na yun ng awkward stage. Pero also, ngayon, pag medyo na-burn out, everybody goes through that. I mean, lahat tayo napapagod. How do you relax? So usually po, nagsistay na lang din po ako sa house. Kasama ang family? Ang family. Tapos ang ginagawa ko po kasi, dahil minsan hindi po possible na makastay po sa house, after taping, pupuntahan ko po si mama kung nasaan siya. So, kung kumakain po siya sa restaurant, doon po ako diretso bago umuwi. How do you take care of your fans? Like last time po, yung parang mga admins ko, nag-KTV kami. Tapos pag may mga mall shows po talaga, kunwari nagpe-perform po ako, minsan magsa-stop po ako mag-perform para kausapin sila. Actually, last time po nakakollect ako siguro mga 30 bracelets sa isa pong mall show lang. Kasi sinusuot po nila sa akin habang nagpe-perform or nasa stage. Because you know what people have to realize, lalo na yung mga kasama natin sa industriya, is that you have to take care. You have to take good care of your followers, of your fans. When you talk about being responsible, hindi ka lang idolo eh. Role model eh. Opo. But you also do firing. Opo. Paano? Ito po'y toy guns lamang po. Yes. Meron ho kami nito dahil si Jillian po ay nagpa-firing. Bakit firing? Sinong nag-introduce sa'yo sa firing? Okay, so yung cover ko po kasi si Kuya John Vic de Guzman. Nag-introduce niya po kami nila Clea, sa parang try namin po mag-Air Force, ginagano niya po kami. Okay. So siya ang Kami nila Jeff, magkakasama po. Okay. Sino mas magaling sa inyo ni Jeff mag-firing? Honestly, ako. Pero gusto ko sa'yo. Pag PCC. Ewan ko po, medyo sharpshooter po ako eh. Pero ano ang epekto sa'yo? It's very relaxing, no? Opo. Oo, it's very relaxing. Parang pag may problema. Huwag niyo pong gagayahin po ito. You cannot just fire anywhere. Yes. May tamang lugar po kung saan nagpa-firing. Opo. You should do an action movie. Kasi marunong ko na humawak. Actually, last time din po, first time ko mag-try mag-jiu-jitsu. Ina-explore ko po talaga lahat. Meron na next year, White Rider. White Rider! Matusakay sa kabayo. This is a little controversial, but you mentioned this kanina. Babalikan ko lamang yung debut, and there were so many speculations, may mga aspersions that may ibang nagbayad sa iyong debut. Hindi lamang yung debut, even your properties, your cars. I know you're public. I know sanay ka sa kontrobersiya, na-expose ka na. Pero nung nangyayari yung mga controversies na yon, yung mga binibitawan na salita ng ibang tao, ano ang reaction mo? Nagalit ka? You've worked so hard. Ang daming taon na nagtatrabaho, almost all your life you've been working. Ikaw ang humahawak ng pera mo. Yung lahat po ng money ko napupunta po sa bangko ko. Pero ang hinihiling ko kay mama, bibigyan niya pa rin po ako ng allowance lang. Hanggang mag-21 po ako. Malaki. I mean, enough po siya. Siyempre, pag kailangan pong mamili na damit, para sa taping, ganyan. Pero yun po yung hinihiling ko sa kanya kasi feeling ko po parang kailangan ko po mag-mature sa aspect na yun. Kasi ako po, pag kunwari may nakita po ako na cute, bilhin ko po talaga. Hindi ko namamalayan na puno na po yung bag, ganun. So gusto ko po na matuto po ako na may allowance lang, na stricto sa sarili ko. Pero Jill, alam mo kung magkano ang pera mo sa bangko? Actually, ayoko pong tingnan pa po muna. Bakit? Kasi parang gusto ko po ipunin po muna siya. Tapos, ayoko din po mapunta dun yung focus ko na parang, kailangan, ito, madaming pumasok sa bangko. Mas iniisip ko po ngayon yung pasok ako na taping, mag-work ako, mag-taping ako, arte ako. Yun lang po yung importante sa akin ngayon. To be very frank about it, I'm listening to your story. Alam ko may trabaho, may negosyo ang mama, may negosyo ang papa, but how proud are you
na ikaw ang nagtataguyod at bumubuhay sa pamilya mo? Well, not really na ako po yung bumubuhay sa kanila. I know, but to a certain extent, hindi ba? Oo, I'm wrong. Kasi kami po parang may sarili-sarili din po kami. It's just that okay. parang I can give sa kanila po. Actually, yun nga po yung inaano ni Mama na parang kung ayoko po mag-artista, hindi naman kailangan kasi may kanya-kanyang hanap buhay. Kanya-kanyang buhay po eh. So parang sa akin po talaga, passion ko po kasi talaga siya. And yung pagiging giving ko po, that's by choice. Hindi po siya by need. So iklaklaro ko yun. Hindi ka nagtatrabaho dahil tinutustusan mo ang iyong pamilya. It's not just... It's a misconception. To be fair. Well, syempre, honestly, gusto ko rin po na makaipon ng sobra kasi para mabigay ko po sa parents ko yung deserve nila. That's exactly what I'm trying to say. Na nagtatrabaho ka naman talaga para, you keep on saying that eh. Yeah, to give them what they deserve. Para sa pamilya ko. Kasi parang gusto ko na ako yung mag-treat sa kanila pag, kunwari po mag-travel, pag may gusto si Mama, gusto ko bigay sa kanya lahat. Hindi naman po sa kailangan niya ako, pero gusto ko ibigay sa kanya po lahat ng nabigay niya sa akin. Hindi required, pero gusto mo. Gusto ko po. Oo. And that's the difference. Oo, yun ang pagkakaiba ng generosity, di ba? Kasi hindi required eh. Gusto ko. Gusto ko tustusan. I get you. I understand you. This is a little controversial, but you mentioned this kanina. Babalikan ko lamang yung debut, and there were so many speculations, may mga aspersions that may ibang nagbayad sa iyong debut. Hindi lamang yung debut, even your properties, your cars. I know you're public. I know sanay ka sa kontrobersiya, na-expose ka na. Pero nung nangyayari yung mga controversies na yon, yung mga binibitawan na salita ng ibang tao, ano ang reaction mo? Nagalit ka? Well, actually, ganyan na po sila ever since po na parang underage pa lang po ako. Ang dami nilang misconceptions about me. I think medyo unfair po siya kasi sana nakikita po nila na naka-diaper pa lang po ako, nag-work na ako. So, napag-ipunan ko po lahat ng meron din po ako ngayon. And like yung sa debut, actually even GMA po nag-share dun sa debut ko. Yung mga endorsements ko po, nag-share sila. So kumbaga lahat po ng meron ako, galing po yun sa hard work ko talaga. Sa malinis po na paraan. So I find it a bit unfair na wala pong... Kasi honestly, kung may babasahin po kayo, meron sila mga sinasabi na walang basis talaga. Was that unfair or was that cruel? I think parang ang cruel niya po kasi ang underage ko po, tas meron silang mga sinasabi na mga scandalous na mga bagay na wala po talagang basis. Sobrang fake news. And mga ilan taon lang po ako, mga 16. Super, ayun. At buong buhay ka nagtrabaho, buong buhay ka nag-artista, nag-ipon. Hindi pa po ako nakakabasa. Nag-work na po ako. And like, kunwari po sa mga cars ko, galing po yun sa mga endorsements ko, sa mga taping ko, na ilang years po anti-taping. 15 years na po ako next year, sa 20th birthday ko. So, ayun lang. Parang, actually, medyo nalungkot din po ako kasi parang hindi nila nakikita yung hard work talaga. But you also realize that's ancillary to the business. Nakadikit yun sa trabaho natin. Mga fake news. Nagalit ang mama? Siyempre po, galit siya. Pero, sabi niya nga po, kung hindi naman totoo, wala po akong kailangan patunayan, wala akong kailangan sabihin. Actually, first time ko po ito na mag-open up po about it. First time din po na, interview about it. Say it. Iklaro mo. Ayun. Well, ayun lang. I just hope na nakikita po nila na 2 years old pa lang po ako. Naka-diaper pa lang po ako, nag-work na ako. So, I think naman, somehow, lahat po ng meron ako is deserve ko through my hard work. Ayun lang. I just hope na wag sila masyado maniwala sa mga fake news. No. Pero a large part of that also ay depende sa atin, public figures, kung ano ang papapasukin mo sa buhay mo. Apo. Anong papapasukin mo sa consciousness mo. Apo. Kasi we have no control, di ba? Yung sasabihin. Ang dami. Ang dami po talaga. Kaya po sabi ko, okay, kung may proof sila, ilabas sila, okay. Pero wala. So. Pero yun na nga, you even have to go to that point
di ba, na parang, because it's part of being public, anong laban, di ba? Pero, sabi nga ng mama mo, truth is on your side. Opo. Yun lang ang pangahawakan Opo. niyo. If it's not true, yung mga ini-issue po nila, you don't need to speak about it. But sometimes, kailangan. Pero Kailangan lang. most of the time, Right. hayaan mo na lang po. Kasi by speaking about it, naririnig ka namin, by speaking too often about it, you're allowing negativity to enter your space. Opo, totoo. Yun medyo ang problema. Opo, yun nga po. Diba? So ako, natutunan ko na lang po na i-ignore na lang po siya completely. Pero paano mo ini-ignore pag pinagbabawalan ka ng mama magbikini? Well, siguro po papayag naman si mama sa mga 20s ko po, ganun. Pero Sabi ano niya- na yun, sabi niya biro-biro ni 27. mama. Ay, grabe naman, mama. Ano ba yun? Nasa beach naman. Susuotin ko sa beach t-shirt. But yung mga ganyang bagay, naiintindihan mo ang mama mo, no? Oo naman. Kasi ako naiintindihan ko na siya. With this conversation, naiintindihan ko, you know, bata ako, alam ko yung pinagdaanan. Kaya makinig ka sa akin. Opo. It's not imposing on you her life, but it's sharing with you my experience. Oo. At saka maganda rin, binibigyan kaya ng pagkakataon. Opo, Go, totoo. experience. Totoo. Pag mahulog ka, May andito freedom. ako. May freedom po. Tama. With guidance. How much of abot kamay na pangarap is your story? Super dami po na yung pagkakapareho ni Annalyn. Like yung love niya po sa mother niya. Kaya gusto niya rin po talaga maging doktor. Alam niyo po yung story kasi nung abot kamay. Si Nanay Lynette, nagkakaroon po siya ng brain tumor. Kaya po gustong maging doktor ni Annalyn, bata pa lang po siya. So parang ganun, parang because of my family, because of my mom, kaya po ako naging artista din, kaya ako nahiligan. And yung nakakatulong po sa maraming mga tao si Annalyn. Ako naman po marami ako nai-inspire. Mga ganun po. And yung pagiging driven niya sa work, yung pagiging loving niya sa family. Parang ganun po. Na-imagine mo ba ang buhay after abot kamay? Honestly, kinakabahan po ako. Kasi magto 2 years na po kami nagtitaping. And sobrang nasanay na po ako na yun na po yung buhay ko halos everyday for the last 2 years. So iniisip ko, anong gagawin ko po kaya after? Kasi sobrang workaholic ko po. Ayoko pong nababakante. So ngayon kinakabahan po ko, what if matapos yung abot kamay? Ano yung next project ko or kailan? Yung ganun po. But again, to use your word, that becomes your fuel. Apo. To move forward. Super Diba? ganado po ako lalo. Tama. Ayun. Jillian, one day you're going to be a mother. Ano ang gagayahin mo at ano ang hindi mo gagayahin sa mama mo? I don't know sa hindi po gagayahin eh. More on may mga mas gagayahin po ako. Like, binibigyan niya po kami ng freedom, pero may guidance. So, nahayaan niya po kami. Tulad nga po ng sabi po ninyo, hinahayaan niya po kami na, okay, madapa ka. Andito ako kung kailangan mo yung kamay ko, but you can do it on your own. And yung sobrang pagiging nurturing po ng mother ko. And yung mindset niya din na, gawin mo kung gusto mo, pero hindi mo kailangan, ikaw bahala. Yung ganun po. And, Wala kang maisip na hindi mo gagayahin. siguro lang po yung ano lang, ang gusto ko po magka-family po ako sa mga 30s ko na po. Ayun lang. Pero other than that, parang wala na po. Mas marami po akong gustong gayahin kay mama. Jillian Ward, sino ka nang dahil sa iyong ina? I am a very loving and giving person because of my mom. Naniniwala ako na strong akong klaseng tao because of my mother. I am driven because of my mother. And I am blessed because of my mom. Kasi alam ko lagi niya akong pinagpipray. Basically, ako po to dahil sa mother ko. I'm Jillian because of my mother. Everything that I am is because of my mother. Jill, maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very Best much. interview ever. Thank you very much. Salamat.